Bakit sa lipi ni Juda nagmula si Jesus at hindi sa angkan ni Raquel? Bago pa man ipanganak si Jacob, may pangako na ang Diyos sa Israel. Isang pangakong bubuo ng isang makapangyarihang bansa, kasindami ng bituin sa langit, ang magiging mga anak. Pero sa kwento ng buhay ni Jacob, may isang sikreto na madalas hindi napapansin ng maraming Kristiyano. Isang aral na nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang dasal. Dahil mas makapangyarihan pa rin ang ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos kaysa sa anumang salitang pwede nating sambitin sa panalangin. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin kung bakit sa lipi ni Juda nagmula si Jesus at hindi sa angkan ni Raquel. Sa mga hindi pamilyar, si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki. Sila ang naging pundasyon ng 12 lipi ng Israel, sina Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Isakar, Zabulon, Jose at Benjamin. Bawat isa sa kanila ay may mahalagang papel sa paghubog ng kasaysayan ng Israel. Isang pamilyang may tipan sa Diyos at itinakdang maging isang dakilang bansa. Sa 12, si Juda ang ika-4 na anak ni Jacob kay Leah. Ang ibig sabihin ng pangalang Juda ay papuri. At sa kabila ng pagiging hindi paboritong anak, mula sa kanya nagsimula ang isang lipi na kalaunan ay magiging pinakakilala sa buong Israel, ang lipi ni Juda. Pero bakit si Juda ang napiling pinanggalingan ni Jesus? Para mas maintindihan natin ng mabuti, balikan natin ang mga propesiya sa lumang tipan. Dito may mga pahiwatig noon pa lang na isang dakilang pinuno ang magmumula sa lahi ni Juda. Sa kabila ng hindi pagiging perpekto ni Juda at kanyang mga pagkakamali, ilang beses siyang nagpakita ng malasakit, tapang at pananagutan. Una na rito ay noong gustong patayin ng kanyang mga kapatid si Jose, siya ang nagsabing ibenta na lang ito. At nang sumapit ang taggutom, siya rin ang voluntaryong nanagot para sa kaligtasan ng bunsong kapatid nila na si Benjamin. Dito pa lang, makikita na ang pagbabago sa puso ni Juda mula sa pagiging mapag-imbot, naging handa siyang magsakripisyo para sa pamilya. Hindi rin matatawaran ang bahagi ng lipi ni Juda sa kasaysayan. Nasa kanila kasi ang lungsod ng Jerusalem, ang naging sentro ng pananampalataya at pamahalaan ng Israel. Kilala ang kanilang lahi sa katapangan, lakas ng loob at kakayahang mamuno, mga katangiang nababagay para pagmulan ng Mesiyas. Ang mga propesiya sa Biblia ay mga mensahe ng Diyos na ipinaabot sa pamamagitan ng mga propeta. Madalas, ito'y paalala ng pag-asa sa kabila ng bagyo na ang plano ng Diyos ay patuloy na kumikilos. Kahit hindi agad nakikita ng mata, isa sa pinakamahalagang propesya ay matatagpuan sa Genesis. Bago pumanaw si Jacob, tinawag niya ang kanyang mga anak upang bigyan sila ng basbas. At nang si Juda na ang kausap, sinabi niya, "Hindi mawawala ang setro sa kamay ni Juda ni ang baston ng pamumuno mula sa kanyang lahi hanggang sa dumating ang tunay na hari na siyang magiging masunuri ng lahat ng bansa." Sa mga hindi nakakaalam, ang setro ay simbolo ng kapangyarihan at paghahari. Ibig sabihin, mula sa lahi ni Juda ay magmumula ang isang pinunong magiging tagapagdala ng pamumuno, isang Mesiyas. At ito ay natupad kay Jesus. Sa personal na buhay ni Juda, kitang-kita ang kanyang pagbabago. Noong una, isa siya sa mga kapatid na nagtaksil kay Jose. Ngunit kalaunan, siya rin ang tumindig para kay Benjamin. Sa isang masalimuot na bahagi ng kwento, nabuntis niya ang kanyang manugang na si Tamar dahil hindi niya tinupad ang kanyang obligasyon. Nang nalaman ang katotohanan, hindi siya nagtago. Sa halip, inako niya ang kanyang pagkukulang at inamin na mababasa sa Genesis, kaya't inamin ni Juda, "Mas matuwid siya kaysa sa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak." Hindi na muling sinipingan ni Juda si Tamar.
Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na si Juda ay hindi isang taong perpekto, pero siya ay may kakayahang tanggapin ang pagkakamali, tumayo sa tama at magsimulang muli. Ang ganitong uri ng liderato, mapagpakumbaba, matatag, at marunong umako ng responsibilidad, ang dahilan kung bakit naging karapat-dapat siyang pinanggalingan ng mga hari at ng Mesyas mismo. Mula sa lahi ni Juda, isinilang ang pinakadakilang hari ng Israel, si David, isang simpleng pastol na naging hari ng isang bansa. Sa kanyang pamumuno, ang Jerusalem ay naging kabisera ng pananampalataya at politika ng Israel. Dahil sa katapatan ni David, nakipagtipan ang Diyos sa kanya, isang pangakong tatawaging Davidic Covenant. Sa aklat ni Samuel, nangako ang Diyos na ang kaharian ni David ay mananatili magpakailanman at isa sa kanyang mga lahi ang maghahari ng walang hanggan. At iyon ay si Jesus. Isinilang si Jesus sa Bethlehem, ang bayan ni David. Parehong ang ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas ay sumusubaybay sa angkan ni Jesus pabalik kay David. Ito ang nagpapatibay na si Jesus ang itinalagang tagapagmana ng trono ni David, ang katuparan ng sinaunang propesiya. Ang pagiging mula sa lipi ni Juda ni Jesus ay hindi basta detalye lang sa kasaysayan. Isa itong matibay na koneksyon sa pangako ng Diyos kina Abraham, Isaac, Jacob at David. Si Jesus ang kaganapan ng tipan, isang hari na hindi lang para sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa. Pero may isang mahalagang detalye pa. Si Juda ay anak ni Leah, ang asawa ni Jacob na hindi niya gaanong minahal kumpara kay Raquel. Ngunit sa kabila nito, si Leah pa rin ang pinili ng Diyos upang maging daluyan ng Mesyas. Isang paalala ito sa ating lahat na ang Diyos ay kumikilos sa mga hindi inaasahan. At kahit gaano man tayo sa tingin ng iba, ay pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos para sa isang layuning higit pa sa ating inaakala. Sa Biblia, si Jesus ay tinawag na Leon ng Juda. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang leon ay simbolo ng lakas, katapangan at karangalan. Sa Genesis, inilarawan si Juda bilang isang anak ng leon na kalaunay naging isang makapangyarihang mandirigma. Sa aklat ng pahayag sinabi ni Apostol Juan, "At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito, ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito." Ang bansag na ito ay nagpapakita na si Jesus ang hari ng mga hari, matapang, makapangyarihan at mapagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Mula sa 12 anak ni Jacob, si Juda ang piniling daanan ng plano ng Diyos. Sa kabila ng pagiging anak ng hindi paboritong asawa, siya ang naging pinagmulan ng mga hari at ng hari ng lahat. Ipinapakita ng kwentong ito na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, na sa likod ng bawat kasaysayan ay may plano at ang plano niyang iyon ay isinakatuparan sa katauhan ni Jesus. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Kapag ang Diyos ang may layunin sa buhay mo, kaya niyang baguhin ang kwento mo at gamitin ito para sa mas dakilang dahilan. Kaya nga ang pagpili ng Diyos kay Juda ay paalala sa ating lahat na ang kanyang plano ay hindi laging nakabase sa kagandahan, katanyagan o pabor ng tao. Pinipili ng Diyos ang mga taong may pusong handang matuto, magpakumbaba at magbago. Hindi si Joseph na tanyag at matuwid o si Benjamin na minamahal ni Jacob, kundi si Juda, isang lalaking nagkamali ngunit marunong umako ng pagkukulang. Hindi kailangang perpekto upang magamit ng Diyos. Ang kailangan ay pusong bukas sa pagbabago, tapang na akuin ang pagkakamali at pananampalatayang nananalig sa kanyang kalooban. Sa kwento ni Juda, nakita natin ang pag-asa ng pagbabago, ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba, at ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Sa kanya nagmula ang Lion of Judah, ang ating Panginoong Jesus, na siyang tugon sa lahat nating pangangailangan at tagapagligtas ng buong mundo. Kaya saan ka man naroroon sa buhay mo ngayon, ikaw man ay nasa pagkakamali, pangungulila o pagkadurog, tandaan mong sa mata ng Diyos, may halaga ka. At gaya ni Juda, maaari ka rin niyang gamitin para sa mas dakilang layunin.
Naway nagustuhan mo ang video na tinalakay natin ngayon hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.